Bali, ituturo ko sa inyo yung paano pagkuha ng tamang temperature, no? So, first, kuha lang kayo ng dalawang baso. Bali, yung isang baso, itong dalawang baso na yan, lalagyan nyo siya ng ice. Then yung isa, itong isang baso na yan, dito nyo ilalagay yung, ito yung gagamitin nyo yung pagkakalibritan nyo ng thermometer. Ayan. Bali, kakalibrate nyo yung thermometer nyo within 32 degrees Fahrenheit. And then, kung gagamitin nyo isang baso, lagyan nyo ng yelo. Kasi kailangan nyo munang palamigin yung baso na gagamitin nyo sa pagkuha ng sample. Kasi galing ito dun sa mainit, kaya kailangan nyo muna siyang palamigin. Siyempre, lagyan nyo siya ng tubig para mas mabilis siya lumamig. Pag nakuha nyo na yung 32 degrees Fahrenheit dito sa thermometer nyo, at medyo malamig na yung container na gagamitin ninyo, so pwede na kayong kumuha ng sample. Pag malamig na yung baso, tatapon nyo na yan. And then ito, mag-dispense muna kayo ng 2 cups. 2 cups. And then, yung pangatlong baso, yun yung magiging sample ninyo. Then, huwag nyo mahawakan dun sa katawan. Kailangan dito lang sa may bandang taas. Okay? Then, saka nyo ililipat yung thermometer. Screen nyo lang within 10 seconds. Then, observe nyo yung reading. Dapat yung reading natin ng temperature, para makapasa siya, dapat nasa 40 degrees Fahrenheit and below. Dapat doon lang. Dapat hindi siya lalagpas ng 40. Kung nag-41 siya, 40 to 43, ibig sabihin, filled na yung temperature ninyo. Ayan, ang temperature natin is 37. So, pass siya, pasado. Then, lipat na naman kayo sa kabila. Sprite na naman. Then, yung pangatlo, yun ulit ang magiging sample ninyo. Yan, kuha na naman kayo. Hanggang matapos yung lahat ng valve, dapat nakukuhanan nyo siya ng temperature para ma-diagnose natin kung may problema yung loob. Yung pag-observe nyo rito, kailangan pag tumigil na yung, pag nag-stable na yung reading niya at hindi na siya lumilipat, yun na yung pinaka-reading nyo ng temperature. So yan, ang reading natin is 30, 34. So, ganun lang yung pagkuha ng temperature.